in relation doon sa kwento ni BP Sara na nag-warning siya kay Senator Amy na huhukayin niya ang labi ng Yumaong Marcos Sr. Naging cold lang yung isa, si Senator Amy. Kaya lang, meron ng tagapamagitan, mediator, common friend. Naiinis si Senator Amy kay PBBM at kay BP Sara. Yung hidwaan ay lumalala. Kaya ito, understandable na frustrated. Frustrated ngayon si Senator Amy. Kumusta na ang tunay na kalagayan ng pagkakaibigan ni BP Sara at ni Senator Amy Marcos? Yun po ang ating tatalakayin ngayon. Kanina, naging keynote speaker at saka guest of honor si BP Sara sa 50th anniversary celebration ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Pagkatapos ng event, ayun, nagkaroon ng ambush interview ang mainstream media at yun, natanong, maraming tanong at isa sa natanong ng media is kumusta na ang pagkakaibigan ng dalawa in relation doon sa kwento ni BP Sara na nag-warning siya kay Senator Amy na huhukayin niya ang labi ng Yumaong Marcos Sr. Okay, pakinggan natin itong balita ng 1PH. Sinamarize ng reporter ng 1PH, ano na ang kalagayan ng pagkakaibigan ng dalawa? Tanong, no? Sila ba, itong si VP Sara and si Senator Amy, mag-BFF pa rin ba? Ano na bang estado ng kanilang friendship? Tinanong natin yan eh. Tama, Denise, tinanong natin ano na bang relationship status, friendship over ba, o they're just going through a phase or test of friendship lang, no? Well, sabi niya, she doesn't know, she cannot speculate, but as far as she is concerned, Senator Amy is a senator and a friend. So, as we speak daw, friend pa rin nga si Senator Amy. Pero, eto matapos daw yung kanyang press conference nung Friday, nag-message or nag-text daw siya kay Senator Amy. And ang sabi niya, cold daw yung naging reply. Malamig, cold. Yung naging reply ni Senator Amy sa kanya. Tinanong namin ano yung context or content ng message niya and yung reply. Sabi niya, pinahubayan niya na kay Senator Amy yun bilang nakatatanda raw. Pero, base daw doon sa kanilang common friend, naiirita raw si Senator Amy kay VP Sara at kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang sagot naman ni VP Sara at pinapaabot niya through their common friend papunta kay Senator Amy, wag daw sa kanila ni PBBM mainis. Dapat daw kay First Lady Lisa Araneta Marcos at kay Speaker Martin Romualdez. Nadadagdagan ng mga pangalan na involved. Oo. She may not look like it, pero ano ba yung... Okay, so nagiging mas complicated na, no? So, klaruhin natin, based from that report. Kung si BP Sara ang tatanungin, friend pa rin niya si Senator Amy. The fact na nag-text siya kay Senator Amy after yung Friday press conference na kung saan ikwininto niya yung nangyari sa group chat. So, ibig sabihin, dahil si BP Sara ang nag-initiate nga nag-text, parang nagpaliwanag, kaibigan pa rin. Yun ang basa ko dyan. Itinuturing pa rin niyang kaibigan na bilang nakakatandang kapatid, ikaw nang bahala sa friendship natin. So, malamig ang response ni Senator Amy. Malamig. I don't know kung anong klaseng lamig. Siguro, nasaktan din si Senator Amy. Kasi kung ako ang nasa kalagayan ni Senator Amy, mabibigla ko doon, masasaktan. Kasi, dapat yun na wag na lang sanang sabihin. Kaya lang, yun na nga, napuno na siguro si BP Sara, kaya naikwento niya. Pag gusto niyang maipalabas yung ganong dinidibdib niya na
hinakit o ano, tampo o ano kasi sabi nga ni Senator Cynthia Villar, sobra na siyang prinoprosecute o inaapi ng kabilang kampo. So, dito, mabuti at may common friend. So, dahil may common friend, hindi na talagang lumamig na. Hindi pa man siguro naputol yung pagkakaibigan. Naging cold lang yung isa, si Senator Amy. Kaya lang, meron ng tagapamagitan, mediator, common friend. So dito, bagong revelasyon ito naiinis si Senator Amy kay PBBM at kay VP Sara. Bago yan. Dahil sa away nila siguro. Kasi yung mga previous na pahayag ni Senator Amy, sabi niya kung may mahal ka sa buhay na nag-aaway, gagatungan mo o i-reconcile mo? Ayun. Gustong i-reconcile ni Senator Amy ang relasyon ng kanyang kapatid at ang kanyang kaibigan. Masyadong palaban na itong si VP Sara. Instead na mag-reconcile, lalong yung hidwaan lumalala. Kaya ito, understandable na frustrated ngayon si Senator Amy dahil kapwa niya mahal, kapatid at kaibigan, gusto niyang magkaayos, hindi pa rin nagkakayos. Kaya yun, galit. Ito ngayon ang matindi. Yung sagot ni VP Sara na ang dapat kagalitan o kainisan ni Senator Amy ay si First Lady Lisa Marcos at saka si Speaker Martin Romualdez. Yon. Sigurado sasakyan na naman ito ng magiging na naman ito. Kasi kumakalat na yung kung apoy pa, kumakalat na. Bakit naman nadamay si First Lady at saka si Speaker Martin Romualdez? Ano sa tingin nyo? Sila ba yung dahilan bakit nagkagulo ang unity? Parang ganon. Going back, yung ang ganda ng simula ng tandem PBBM at Sara Duterte. Ang ganda. Kailan nagsimula na unti-unti maging sour o maasim yung samahan ng unity? Yun na po yung sa nababasa ko lang ang mga comments, yung libro ni Attorney Vic Rodriguez, kung yan ang basihan natin. Dahil may 2 taong nakialam. Good governance yung gustong mangyari ng Pangulong Marcos Jr. Na yun ang pinaniwalaan ni Attorney Vic Rodriguez sa candidate BBM, kaya sinuporta niya. Nakikita niya na may pag-asa ang bayan, ang Pilipinas, kung mananalo ang isang Bongbong Marcos. Kaya yun, nagsama sila at nanalo. So, nung nanalo na sila, nanalo na ang unity team, nagsimula ng administration, magandang simula. Good governance. Kailang, wala na. Dahil sa pakikialam ng 2 tao, nasira yung magandang pangarap ng unity team. So, sino yung 2 tao na yun? Basahin nyo yung libro ni Atty. Vic, malalaman nyo sino yung sumira sa magandang yung good governance. So, yun na, nagka-gulo-gulo na sa appointments, nagkaroon na ng political ambition. Ayaw na nilang bitawan ang liderato. Gusto mag-extend hanggang 2028 and beyond, 2034. Yun na. Nasira na ang samahan ng unity. So, good luck. Sana maayos pa ang relasyon, pakikipagkaibigan ni VP Sara kay Senator Amy Marcos.